magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri at inawitin, ang papasalamat sa Kanya. At si Master ang bumilatin doon sa bagong lupa. Nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pangako ng ating Ama na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Kung may ligaya kung matapos ang mga gawain sa lupa, sa pagdala ng pinubos doon sa Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Sa pangalan ng PDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Taos puso kami maganyaya sa inyo ng magikinig sa aming programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ito po ang inyong lingkod kapatid na Hermogenes Magarayo ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan o malinaw na pag-iisip upang sa ganun ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan na pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan ng lahat na kasulat sa Biblia. At kung mayroon bang mga referensya na babasahin namin, ito ay binasa namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito po ang programa namin na tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Patuloy na mapakinggan dito sa himpilan ng Kaboses Power Radio. Sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing Sabado. At sa Teleradyo FM, Ronda FM sa Kidapawan, mapakinggan po ito ang programa po namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa linggo. Ngayon, makakasama pa po natin ang mga kapatid na mga ministro ng PDM. Isa naman si Brother Danilo Laco. At ito naman po si Brother Jason Lopez. At ito naman po yung inyong lingkod, Abilino Nabalitan Jr. At ito naman po ang inyong kapatid, Rudy Camos. At ito naman po ang inyong lingkod, Brother John Maynard Magalso. Ito naman po si Jimmy Pinaso. Ito naman po si Renato Tumandan. Ito naman po yung lingkod, Brother Jerry Villagora Amudja. Ito po ang iyong lingkod, kapatid na Rumirama Camus. At sa ngayon, ibabalik ko kamo kay kapatid na Hermogenes Magarayo upang talakayin ang ating tema. Binabati po natin ang ating pinakamamahal na General President at founder ng organisasyon ng ICAGSI na kasama po natin ng PDM. Ma'am Lilia Tuna, magandang hapon po sa iyo ma'am at sa iyong buong sambahayan at sa ating General Secretary, Ma'am Lisa Subak. Magandang hapon po ma'am, General Secretary sa organisasyon na ICAGSI o UCAGSI. Binabati po natin ang ating legal counsel ng PDM, si Atty. Pablo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Atty. Nagpapasalamat po kita tayo
kapatid na Dani, dahil nung nakaraang linggo doon tayo nagpunta sa Aurora at marami ang na tumanggap sa relihiyon na PEDM at ang simbahan nila ay ang nakalagay ngayon ang PEDM na tarpaulin. oo. So ang PEDM na ang nakapangalan sa simbahan po nila doon sa Aurora at umanid sila sa relihiyon na PEDM at nagpunta po tayo sa Pagadian at mayroong nagawa na bagong chapter branch sa PEDM sa branch sa Pagadian City. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid diyan sa Pagadian at sa mga bagong kasama po natin sa Aurora. Magandang hapon po sa inyo. At ngayon bago natin pag-usapan ang paksa o tema natin, kapatid na Dani, pag-usapan po muna natin ang kalagayan ng PEDM kapag ang pag-usapan po natin ang legal na paraan sa PEDM. Ano ang kalagayan ng PEDM sa legal na paraan, kapatid na Dani? Okay, ang status ngayon ng PEDM, tulad pa rin dati, ito ay naitatag o naitayo noong December 29, taon ng 2023 at saka nakarehistro sa Securities and Exchange Commission noong March 6, 2024. At ang mga layunin ng religion na ito ay itong mga musunod. Ito ay pagpalaganap ng pananampalataya sa Espiritu Santo at pagtupad ng mga patakaran o tuntunin ng honesty, sincerity, loyalty at mercy. At ang isa pang mga layunin nito ay ang pagpagaling ng mga taong may sakit o may karamdaman sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At ang pagtayo ng mga branches sa lahat ng dako sa Pilipinas o sa ibang bansa man. At ang pinaka-importante na aspeto ng religion ito ay mayroon itong tapat o relasyon sa mga ibang relihiyon na hindi ito nag-atake ng ibang relihiyon, kundi sinasabi namin na at ito ay gagawin namin para magkaisa-isan tayo lahat sa PEDM. Opo. At ang isa sa mga layunin, ang pagpalaganap ng pananalig ng tao diyan sa Espiritu Santo, lalo na ngayon na nasa panahon na po tayo na nakasulat sa Biblia na nagkasulat o hinula ng Biblia na nasa bingit na tayo ng katapusan o kawakasan ng sanglibutan. Dahil mayroon nang naisulat sa Biblia na mga hula na malapit nang matupad. Puntahan na po natin ang nakasulat sa Biblia na kasi marami ng mga balita na makikita po natin sa television at mapakinggan po natin sa mga balita ng radio station at makikita natin sa Facebook at sa YouTube na mayroong mga nangyayari kagaya ng mga lindol, mga malalakas na mga lindol at kagaya ng mga nakikita po natin na mga malakas na pagbuhos ng ulan at nagdala ng baha at marami na mga pangyayari o mga nangyayari na nakikita po natin at naririnig po natin sa mga balita at napanood po natin sa Facebook, sa YouTube at sa television. Ngayon, puntahan po natin bakit nangyari ito. Dahil nakasulat na ito sa Biblia. Puntahan po natin ang Biblia. Mayroon bang mga nakasulat sa Biblia na tinawag na hula at ang hula na yun na mabasa po natin sa Biblia ay malapit na matutupad, kapatid na Jimmy? Meron po, kapatid na Makarayo. Basahin ko lang po dito sa Pahayag, Kabanata 1, Talata 3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Maliwanag po sa binasa na nakasulat sa Biblia
na mapalad. Unang-una ang bumabasa at ang nakikinig sa sulat at kung tinutupad ng mga nakikinig at sa bumabasa ang nakasulat dito, sapagkat ang sinabi rito ay malapit ng mangyari. Ang sinabi, ang tinutukoy na malapit na mangyari, ang nakasulat. Ito, hula ito eh. Mga hula na nakasulat sa Biblia na malapit nang mangyari. Kaya nga, ang nabasa po natin sa Biblia, maliwanag po mga gili po naming tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, na mapalad ang mga ang bumabasa at ang mga nakikinig sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. At ayon po sa ating Panginoong Hesukristo na nakasulat sa Biblia, lahat na nakasulat sa Biblia, ang lahat ay matutupad. Meron pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Rudy, na sinabi na noon pa, nang dito ang ating Panginoon Hesukristo sa sanglibutan, kasama ng kanyang mga lingkod, ang mga apostol ng ating Panginoon Hesukristo, sinabi na niya na ang lahat matutupad na nakasulat. Mayroon po, kapatid na makarayo. Basahin lang natin sa Mateo, sa iyang kabanata 6, Kabanata 5. 18. Sapagkat katotohanan ng sinabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala ang kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Anuman ang iginuhit sa banal na aklat o tinuldukan sa nakasulat sa banal na aklat, lahat matutupad. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, walang hindi matutupad, lalo na sa mga hula na nakasulat sa Biblia. Kukuha tayo ng isa sa sinabi na hula. Sinabi na, sinabi na ng ating Panginoong Hesukristo na kung ito'y mangyari, kung pag-isipan natin ang sinabi ng ating Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo, malaking problema dahil itong mangyari, malaking kapighatian yun meron pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Rome, na sinabi na ng ating Panginoon Hesukristo na mayroong darating na malaking kapighatian na hinaharap po natin dito sa mundo. Mayroon, kapatid na makarayo, ating babasahin dito sa aklat ng Mateo sa kabanata 24 at sa talatang 21. Sapagkat kung magagayoy, magkaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Sa nabasa po na nakasulat sa Biblia, maliwanag po sa sinabi ng ating Panginoon Hesukristo na magkaroon, ibig sabihin na maganap ito ang malaking kapighatian, na ang malaking kapighatian hindi pa nangyari mula sa simula, sa sanglibutan hanggang ngayon. At kung ito'y mangyari na, ang malaking kapighatian, sabi ng ating Panginoon Hesukristo, hindi na to mangyari ulit. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Tandaan po natin, mga kapatid at mga kaibigan, lalo na sa mga gili po namin tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo, para sa kaligtasan ng tao, na mayroong maganap o mayroong mangyayari, malaking kapighatian ang mararanasan ng tao dito sa mundo. At sinabi ng ating Panginoon Hesukristo noong mga panahon na nandito pa ang ating Panginoon Hesukristo sa sanglibutan, kasama ang mga lingkod niya, ang mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, at ang sinabi ng ating Panginoon Hesukristo, tayo ang makararanas nito Dahil, hindi pa ito nangyari ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo.
sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Tandaan po natin, malaking kapighatian, sabi ng ating Panginoon Kristo. At ayon sa isa sa mga lingkod ng ating Panginoon Kristo, ang isa sa mga apostol ng ating Panginoon Kristo, kagaya ni apostol na si Pedro, nagsabi siya, nagbanggit siya, mayroon siyang binanggit na katapusan sa mga bagay o katapusan sa mundo o wakas sa mundo o sa mga bagay. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia bilang pagpatunay na sinabi ni apostol na si Pedro, kapatid na Jordan? Meron po, kapatid na makarayo. Basahin lang po natin ang nakasulat sa unang Pedro, sa kanyang kabanata 4, talata 7. Ito po ang sinasabi. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mga pakakhinahon at mga puyat sa panalangin. Sa nabasa po, maliwanag mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito, na sabi ni apostol nga si Pedro, mayroong mangyari na wakas sa lahat ng mga bagay. At sabi niya, malapit na itong mangyari. Sabi ni apostol nga si Pedro. Ang binasa sa kapatid na ministro ang nakasulat sa Biblia. Babasahin po ulit sa unang Pedro 4:7. Sa King James Version, sabi ni apostol nga si Pablo, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Sa ang salita ng Diyos, kung babasahin, malapit na ang katapusan sa mundo. Malapit na ang katapusan sa mundo o katapusan ng mga bagay o wakas ng mga bagay o sa mundo sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kaya nga dapat paghandaan po natin mga giliw po namin na tagapakinig sa programa na ito. Kailangan na doon na tayo, makatagpo na tayo sa totoong paglilingkod na ikadudulot ng tao sa kaligtasan pagdating sa araw na yon. Malaking kapighatian ang dapat nating paghandaan. Dapat magsikap tayo sa paghanap kung saan natin matagpuan ang kaligtasan pagdating sa araw na yon. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kaya nga kukuha tayo na bilang katunayan na sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo na merong mga palatandaan na ang mga palatandaan na ito malapit nang mangyari ang nabasa natin sa Biblia na wakas ng mundo o wakas ng mga bagay o katapusan sa mga bagay o katapusan sa sanglibutan, ang malaking kapighatian. Meron bang mga palatandaan na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, kapatid na Brian? Kapatid na Abilino? Opo, kapatid na Makaray, meron tayong mababasa dito po sa Biblia na sa kapitulo Mateo kapitulo 24 versikulo 6 hanggang 8 nga nagsabi, at ng mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong malulumihihanan sapagkat kailangan ito'y mangyari, dapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisintindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at ang magkaroon tagutom at lilindol at iba't ibang dako. Dapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mayroong mangyayari sa hindi pa darating ang malaking kapighatian. Mayroong mangyayari, makaririnig tayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, kagaya ng nangyari sa digmaan ng Ukraine at Russia at kagaya ng nangyari sa Iran at Israel o sa Hamas at sa iba pang mga bansa na nagdigmaan na nakikita po natin na nangyayari, na makikita po natin sa mga balita. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kailangan ito'y mangyari. Datapuan, sabi niya, hindi pa ito ang wakas. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo,
Sapagkat, sabi niya, magsisitindig ang bansa laban sa bansa. Nangyayari. Bawat bansa mayroong mga inihanda nila nga mga kagamitan ng digmaan, kapatid na Dani. Oo. Kagaya ng mga kapatid na Dani. Ng mga nuclear bombs sa natin na dinadala ng intercontinental ballistic missiles. Na grabe ito na klase ng bomba. Dahil sa isang bomba lang, isang missile, marami ang dinadala mga bomba na ito ay na-spread out sa mga bansa-bansa na gustong lipunin ng kalaban. Oo. At makikita po, kahit na i-search sa YouTube, makikita po natin ang lahat ng mga bilang sa iba't ibang bansa, kapatid na Dani, lalo na sa mga army nila. Oo. Mga kawal nila sa iba't ibang bansa. Lalo sa China at saka Russia, Amerika. Oo. So, ang dami ng mga kawal na handa na sa digmaan. Oo. So, ito ang sinabi ng ating Panginoon Kristo nung mga panahon na nandito ang ating Panginoon Kristo sa buong sanglibutan, kasama ang mga lingkod niya, ang mga apostol ng ating Panginoon Kristo. Sinabi niya lahat meron ng mga sinabi niya natutupad na, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, kagaya ng nangyari sa lindol sa Nailon Bugusibo. So maraming mga tao, mga bahay at mga simbahan na nawawasak. Yon ang katuparan ng sinabi ng ating Panginoon Kristo na nandito na tayo sa bingit ng sinabi ng ating Panginoon Kristo na katapusan ng sanglibutan at katapusan sa mga bagay, at yon ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, malaking kapighatian. Mayroon ng mga nakikita natin sa mga balita na mayroong mga nangyayaring kagutom. At sabi ng ating Panginoon Kristo, datapuan, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Sabi ng ating Panginoon Kristo, pasimula lang ito sa lahat na kahirapan o sa ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo, malaking kapighatian. Kaya sabi ng apostol ng ating Panginoon Kristo, wakas o katapusan ng sanlibutan o sa mga bagay. Yon ang dapat nating pagana. At nagsisikap po kami ng mga ministro ng PDM para maipalaganap ang kaalaman na ito Dahil hinula na sa Biblia para pagdating sa panahon, wala kaming sasagutin sa Panginoong Diyos kasi nakasulat na doon sisingilin ng Panginoong Diyos sa mga lingkod niya ang mga tao na hindi nakakaalam sa katotohanan. Ang katunayan diyan, babasahin ko ang Ezekiel 3:19 hanggang 20 ang babasahin ko. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang, mamamatay at hindi mo pinapaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad upang iligtas ang kaniyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan, ngunit ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Saan sisingilin? Isisingil ng Panginoong Diyos ang dugo ng tao na hahantong ng kaparusahan kapag ang lingkod ng Panginoong Diyos mayroong malaking kakulangan na hindi nagsabi para hindi mapahamak ang taong gumawa ng kasamaan. Sabi ng Panginoong Diyos doon sa mga lingkod niya, sisingilin niya ang buhay ng tao na hindi nakakaalam, lalo na sa katotohanan. Ang dapat gawin ng mga lingkod ng Panginoong Diyos sa 19, gayon may kung iyong pagpaunahan ang masama at siya'y hindi humihiwalay sa kaniyang kasamaan o sa kaniyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan. Ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa, maliligtas ang lingkod ng Panginoong Diyos. Kung tutuparin niya ang tungkulin niya, bilang siya ang magpaunawa sa mga tao, magpaliwanag sa mga tao para
doon sila makapunta sa matuwid na landas tungo sa kaligtasan pagdating sa araw ng katapusan ng mundo o katapusan sa mga bagay. Ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, malaking kapighatian ang hinaharap po natin dito sa mundo. Kaya nga dapat ito pagsikapan sa mga lingkod ng Panginoong Diyos para ang tao ay malalaman kung saan po tayo, ano po ang dapat natin gawin o tatanggapin alang-alang sa kaligtasan natin. Yon ang pakay o layunin ng mga ministro sa PDM sa ilalim ng pagtuturo ng ating guro, ang banal na Espiritu Santo Divine Master. Yon ang tinutupad po namin ng mga ministro ng PDM. At ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, mangyari ang mga paglindol. Hindi lang lindol nga kunti lang, kundi malalakas na mga lindol ang mangyari. Mayroon pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jason? Meron po tayong mababasa, kapatid na makarayo. At babasahin lang po natin sa Lucas 21:11, 25 hanggang 26. At ito po ang mababasa. At magkakaroon ng malakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot, at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. 25. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ang binasa sa kapatid na ministro natutupad. Ang nangyayari na ang mga ibang lugar niyanig ng mga malalakas na lindol, kagaya ng nangyari sa Bugo, Cebu, at kagaya ng nangyari sa malalakas na lindol doon sa Davao, na niyanig ng lindol na 7.6 na lindol, malalakas na lindol. Sinabi na ng ating Panginoon Kristo, kung hindi totoo ang mga hula sa Biblia na matutupad, bakit niyanig ng mga malalakas na paglilindol ang bansa po natin? At hindi lang po sa bansa po natin dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa o sa buong mundo, mayroon nang nakararanas na sa malalakas na paglindol. Nung nangyari ang malalakas na paglindol kagaya sa kagaya sa Bugo, Cebu, naalarma ang mga tao, ang mga radio station, ang mga announcer, nagkontak sila sa PHIVOX. Kasi ang PHIVOX ang kukonsultahin nila kapag mayroong mangyaring lindol, hindi ba peligro sa tsunami? Kasi alam ng mga tao at alam ng mga announcer sa radio station, bisan kahit nasa telebisyon, na kung ang nangyayari na pagyanig ng malalakas na lindol, ang peligro kung doon ang sentro sa ilalim ng dagat, magdala ito ng malalakas na alon, yung tsunami o tidal wave. O yun ang mangyari. Kagaya nung nangyari nung 1976, kapatid na Dani. Sa Pagadian City. Sa Pagadian City. Yung tinawag na Muro Golf. Muro Golf. I-search nimo, Midnight Killer. Niyanig ng lindol noon ng 8.1 Puto na magnitude na lindol. Ang nangyari, ilang minuto lang. Ang nangyari, naganap ito nasa kalahating gabi, kapatid na Dani. Nasa alas 12 ng gabi.
nangyari ang tidal wave at ang sentro sa pagyanig ng lindol na malalakas doon sa Ng dagat ng Pagadian. oo, doon sa ilalim ng Dagat sa Gulf. oo, sa ilalim ng dagat. Oo. Sa Libak Sultan Kudarat, ang sentro, kahit i-search sa YouTube, makikita po ninyo, nangyari na nakararanas na ng sinabi ng ating Panginoon Kristo sa 25 na binasa na sa kapatid na ministro at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin at sa lupay magkakaroon sa kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Sa nabasa po natin, magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot. Kaya nga, ang mga tao takot na Kung mayroong malalakas na lindol, ang nasa isip nila, hindi baka peligro ng tsunami ngayon. Baka ang susunod nito, malakas na lindol, tsunami. Yun ang nasa isip, lalo na nasa tabi ng dagat, sa baybayin, kapatid na Dani. Yun ang palaging maririnig po natin na ang mga tao ay binigyan babala ng PBOX na hindi ang mga tao na walang bahala ang naririnig nila na mga balita sa radio station, kagaya na sa telebisyon. Ang lahat na ito, kagaya ng nangyari ng niyanig ng ang Davao sa malalakas na lindol, ang PBOX nagbigay ng pinailalim ang mga lugar na iba, kagaya sa Davao, na tsunami alert. Yun ang ibigay sa PBOX kung mangyari ang malalakas na lindol. At babawiin po ito kasi ilang minuto lang Kung mangyari, kapatid na Dani, ilang minuto lang, kapatid na Dani, mula na mayroong malalakas na lindol mangyari at nasa ilalim ng dagat, ilang minuto lang, darating na ang malalakas na alon, kapatid na Dani. Oo, minuto lang. 5 minuto, sabi ng PBOX, 5 minuto lang. 5 minutes, darating na ang malalaking alon. Malalaking alon dahil sa nangyari na tsunami. Depende sa tsunami kung saan ang sentro. Nasa ilalim doon sa dagat, ito ang peligro ng tsunami. Ang pinaghandaan ngayon lalo na sa PBOX, ang tinawag, kapatid na Dani, nandun sa Maynila. The big one. The big one. Yun ang palagi nating maririnig nga dapat paghandaan ng mga tao. At nandun ang sentro sa Maynila. Kaya nga kung mangyari ito, tingnan natin ang nangyari sa Japan tingnan natin ang nangyari sa 2011 sa Japan, niyanig ng malalakas na lindol, pagkatapos susunod naman ang tsunami. Maraming mga bahay na nawawala. Maraming mga buhay na nawawala dahil sa nangyari na lindol at tsunami noong 2011 doon sa Japan at sa iba pang bansa. At dito sa Pilipinas, dapat hindi natin walang bahala ang mga nakasulat sa Biblia na dapat paghandaan po natin. Bakit? Niyanig ng malakas na lindol at nagdulot ng malalaking alon o tidal wave doon sa Pagadian. Noong 1976, August 12. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, dapat pag-isipan natin saan po tayo masisiguro natin ang ating kaligtasan sa mga panahon na ito, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi ng ating Panginoon Kristo, yung nakikita po natin, kahit na pulido ang pagtrabaho, kapatid na Dani, sa mga building, sa mga malalaking building na itinayo ng mga tao, sabi ng ating Panginoon Kristo, walang pulido na trabaho na hindi ibabagsak.
sinabi na sa ating Panginoong Hesus. Ay unsa ano ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, kapatid na Dani? Biblia ang ating Panginoong Kristo lang ang ating pakinggan. Ano ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, kapatid na Dani? Ayon sa ating Panginoong Kristo na binitawan ni mga salita noong una, na nakasulat sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 2, sabi niya, datapwat siya sumagot at sa kanila ay sinabi, hindi ba ninyo na nagkikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So, future ito na mga pangyayari sa lindol. Nasabi ng Panginoon si Kristo, walang isang bato na manatili na nakapatong sa ibang bato, kundi ibabagsak lahat. So, wala tayong wash out talaga. Kagaya ng mga ginamit ang mga bato ay kagamitan, kagaya na simento o mga buhangin na pulido na pagkatrabaho, kapatid na Dani. Dahil noong panahon ni Kristo, ang construction noong una ay bato ang ginagamit, saka mortar. Ngayon, ginagamit simento na hollow block at sa mga concrete. So, pero matawawasak din yan kapag darating ang pinakamalakas na lindol. Oo, sabi ng ating Panginoon Kristo, katotohanan sinabi ko sa inyo. Sabi niya, katotohanan walang maiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Pagdating sa malalakas na lindol, kahit ano pang ka-quality at kapulido ang itinayo na building, pag sobrang lakas ng lindol na mangyari, siguradong babagsak ang mga malalaking itinayo na building, kapatid na Dani. Kung noon ay medyo hindi pa masyadong malakas, at saka mayroon naman mga nangyaring lindol sa Japan na yung building bagong structure na ay parang sumasayaw lang ang building dahil sa kanyang construction technique. Pero pagdating ng mga lindol na intensity 10, maski yung mga building sa Japan na masyadong pulido, mabagsak na yan. Oo, kasi sa kapulido, kapatid na Dani, ang Japan hindi ito hindi ito pahuli sa record. Construction technique. Oo. Kaya nga kung nangyari ito, ano kaya ang mangyari kung mangyayari ito? Kaya nga dapat magdasal po tayo palagi para makaiwas po tayo kung sakali mangyari ang malalakas na lindol, at kung sakali mayroong darating na ang malalakas na lindol magdala ng mga malalaking alon kagaya ng tsunami. Mga kapatid at mga kaibigan, bakit ito ang napili po namin na paksa? Dahil nais lang po namin na maitanim sa kaisipan ng tao paano na ang buhay natin kung mangyari ito. Pero hindi pa to. Ang mga malalakas na mga paglilindol, mga tsunami at anuman ang mga nararanasan na mga pangyayari na ang mga tao ay ang iba naman ay na sumasa kabilang buhay na dahil sa nangyari na lindol at sa mga tsunami. Sa nabasa po natin sa Biblia, hindi ito maiwasan. Mangyayari ito. So, sinabi na ng ating Panginoong Kristo, pero sabi ng ating Panginoong Kristo, itong lahat hindi pa ang katapusan. Simulan lang sa maraming kahirapan. Meron pang malalaking mangyari na hinaharap po natin. Na kung mangyari ito, nangangailangan kita sa Panginoong Diyos nga na tagapagligtas. Ang problema, saan po natin matagpuan ngayon? O ano ang direksyon sa Biblia o sa Panginoong Diyos na dapat natin sundin sa mga panahon natin ngayon? Mga kapatid, lalo na sa mga giliw po namin tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ito ang susuriin po natin. Kung hindi man ang mangyari malalakas na mga lindol, o sa ibang bansa nakararanas ng mga tsunami pagkatapos sa niyanig ang bansa nila sa malalakas na lindol, nangyari ang tsunami. Kung hindi man, malalakas na pagbuhos ng ulan at nagdulot ng malalakas na pagbaha. Ang nangyari, maraming mga tao na
marami ang mga kaswal. Ang iba hindi nakikita sa mga pamilya nila dahil sa pangyayari na mga kapahamakan, sa nangyayari na hindi dapat mangyari kung sana, pero hindi ito maiwasan dahil nakasulat na sa Biblia. Mangyari ito. At wala na sa normal ngayon ang panahon po natin kasi pabalik-balik ang lindol. Sa iba't ibang bansa o kahit na dito sa Pilipinas, sa mga pagbuhos ng malalakas na ulan, yung bagyo at nagdulot ng malalakas na pagbaha, nangyayari. Kung ang pag-usapan po natin ang tungkol sa bagyo, ano ang sinabi sa Biblia? Ang bagyo ay daan ng Panginoong Diyos at ang mga alapaap ay mga alabok sa mga paa niya. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Renato? Saan po natin mabasa sa Biblia? Mayroon po, kapatid na makarayo. Basahin natin sa Nahum. Sa uno, Kabanata 1, talata 3. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan at sa anumang paraan ay hindi ariing walang sala ng salarin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. ang alapa o ulap, alabok ng mga paa ng Panginoong Diyos, at ang ipo-ipo. Marami po tayong nakikita sa YouTube at sa Facebook, maraming malalakas na ipo-ipo na nakikita po natin. At sa mga bagyo, ang sabi ng Biblia, daan ng Panginoong Diyos. Kaya nga hindi ito maiwasan, bawat galaw ng Panginoong Diyos. Kung mangyayari kung pinahintulutan ng Panginoong Diyos na mangyari ang malalakas na pagbuhos ng ulan, ang nasa isip natin, yun na. Sabi ng Panginoong Diyos, sabi na sa Biblia, daan ng Panginoong Diyos ang bagyo at ang ipo-ipo. At ang mga ulap ay mga alabok ng kaniyang mga paa. Yun ang nabasa po natin sa Biblia. Kaya nga, hindi tayo kung mararanasan na po natin, nasa isip na, wala tayong magawa kundi ang pagdasal na lang sa Panginoong Diyos na iiwas po tayo sa mga karanasan, mga pangyayari kagaya ng mga malalakas na bagyo. Ililigtas tayo ng Panginoong Diyos. Yon ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kung hindi man malalakas na pagbuhos ng ulan o pagbagyo, pabalik-balik kagaya ng mga nakaraang mga linggo, mga buwan, sa Maynila, sobrang problema ang mga tao doon kasi pabalik-balik ang bagyo, pagbuhos ng malalakas na ulan at nagdudulot ng mga baha. Kaya nga apektado ang mga trabaho ng mga tao. Kaya nga hindi na kagaya noon ng mga panahon ngayon, hindi na normal. Kaya nga ito ang pagparamdam ng Panginoong Diyos na hindi tayo magkumpiyansa sa mga panahon na ito. Dapat tayo maghanda. At kung ano ang sinabi ng Panginoong Diyos at nakasulat sa Biblia, dapat natin sundin. Kaya nga binasa namin lahat na nakasulat sa Biblia para malalaman ng tao saan po tayo magkasisiguro kung ang pag-usapan ay tungkol ng kaligtasan ng tao. At kung hindi man, mayroong mangyayari sa mga pananom. Kung hindi, mangyari ang sobrang, ang panahon, palaging umuulan. Ang tawag sa pag-asa, La Nina. Pag ang mangyari
nga sobrang mainit, ang tawag ng Pag-asa, papasok na po tayo sa panahon na El Nino. Kaya nga, failure ang mga pananim ng mga tao. Pero sa Biblia, mabasa ba po natin? Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Magalso? Mayroon po tayong mabasa, kapatid na makarayo. Dito, basahin natin sa Amos, Kabanata 4, Talata 9. Ito po ang nakasulat. Aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag. Ang karamihan ng inyong mga halaman at ng inyong mga ubasan at ng inyong mga igusan at ng inyong mga ulibuhan ay nilipol ng tipaklong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Oo. Sabi sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, maliwanag po na ang nasinalot ng Panginoong Diyos pagkalanta ng at mga amag at karamihan sa mga halaman, mga ubasan at mga igusan at mga ulibuhan ay nilipol ng tipaklong. Kung hindi naman ang pagsalot ng Panginoong Diyos sa mga pananim ng mga tao at sa mga halamanan, mayroong mga aatake ng mga pananim ng tao, mga tipaklong. Gayon may hindi kayo numbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Pagparamdam ito ng Panginoong Diyos sa tao para ang tao malalaman mo at maaalala mo ang Panginoong Diyos, na mayroong Panginoong Diyos na nangangailangan na dapat kayo lumapit sa Kanya. Dapat kayo maglingkod para ililigtas ka pagdating sa araw ng kapahamakan. Lalo na sa sinabi ng ating Panginoon Kristo, malaking kapighatian ang katapusan ng sanlibutan o katapusan sa mga bagay dito sa mundo. Ano man ang napundar ng tao, mayroong hangganan, mayroong wakas, mayroong katapusan, mga kapatid at mga kaibigan. Lalo na sa mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ang babasahin po natin na nakasulat sa Biblia, ano kaya ang mangyari? Ano ang ibig sabihin? Nang sinabi ni Apostol nga si Pedro na katapusan sa mga bagay o katapusan sa mundo, sabi ng ating Panginoon Kristo, malaking kapighatian. Yon ang araw ng paghuhukom. At alam niyo mga giliw po namin na tagapakinig sa programa na ito, ang mangyari sa mundo ang mundo na ito ay matutupok ito sa apoy. Susunugin ito pagdating sa araw ng paghukom. Yon ang katapusan sa mga bagay. Ano mang napundar ng tao, mayroong hangganan. Babasahin po natin dito sa nakasulat sa aklat ng 2 Pedro, Kabanata 3, sa talata sa 5 hanggang 7, 10 hanggang 12. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Sabi sa hinula ni Apostol nga si Pedro, sapagkat sadyang nililimot nila ang na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa mga gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ang tinutukoy ni Apostol nga si Pedro nung hinatulan ng Panginoong Diyos ang buong sanglibutan na nililipol ang lahat ng mga tao na hinatulan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan din ng anaw o baha sa mga araw ni Noe. At sa city naman ngayon, hindi tayo nakaabot sa mga araw ni Noe, sa kapanahonan ni Noe. Nandito tayo sa panahon natin ngayon ligtas na ba po tayo? Wala na bang mangyaring kapahamakan? Kagaya ng nililipol ng Panginoong Diyos ang mga tao noon na hinatulan ng Panginoong Diyos na nagkasala noon dito sa city. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol ng mga taong masama. Dapat
dapat gagawin po sa tao, hindi ang mga gawaing masama. Dapat ang matuwid ang ating sisikapan na gagawin. Dapat na matagpuan po tayo, madatnan po tayo na nagawa tayo ng kabutihan at hindi sa kasamaan. Dahil ang sangkalangitan at ang lupa ay itinaan sa araw ng paghukom. Itinataan ito sa araw ng apoy sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Ang tanong, mga giliw po naming tagapakinig, ano kaya ang mangyari sa buong mundo pag mangyari ito? Ang araw ng paghukom. Ang tinawag na itinaan ang sanglibutan o ang sangkalangitan at ang lupa ng apoy. Ano ang mangyari sa buong mundo pagdating sa araw na paghukom na yun? Dito sa 10 hanggang 12 ganito ang nakasulat. Datapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito anong anyo sa mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagka maawain na ating hinihintay at pinagkananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init, masusunog, matutupok ng apoy ang lahat ng mga bagay na itinayo ng mga tao dito sa lupa, pati ang lupa at ang langit susunugin, matutupok pagdating sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, mga giliw po naming tagapakinig, ito ang pinagsikapan ng mga ministro ng PEDM para malalaman natin na dapat hindi tayo magkumpiyansa sa mga panahon na ito. Dapat nasa tunay tayong paglilingkod na ikadululot ng tao sa kaligtasan. Ito ang susuriin po natin, kapatid na Dani. Mayroong dalawang paghatol o paghuhukom na nangyari. Noon, ang nangyayari, ang buong, ang balat ng lupa, inapawa ng baha o guna, sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kapatid na Dani, kung susuriin po natin ang nakasulat sa Biblia, ano nga ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa nangyari ng hinatulan ng Panginoong Diyos, lalo na sa mga kaarawan ni Noe? Ang tinutukoy ni Pedro ang mga kaarawan ni Noe, kasi doon nangyari sa mga araw ni Noe, sa mga panahon ni Noe, ang inapawan ang buong balat ng lupa dahil nililipol ng Panginoong Diyos ang mga tao masama noon. Kapatid na Dani, anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ayon sa ating Panginoon Jesucristo na nakasulat dito sa aklat ni Lucas, sa Kapitulo 17, versikulo 26 hanggang 29, ang sabi ni Kristo, at kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din sa mga mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao. Sila'y na nagsikain, sila'y na nagsiinom, sila'y nagpangasawa, at sila'y pinagpangasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw. Ang paggunaw ang nilipol silang lahat. Gayon din naman ang kung paano nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y mga bibili, sila'y na nagpananim, sila'y na nagtatayo ng mga bahay. Datapwat ng araw na umalis si Sodoma, si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at sa asupre at nilipol silang lahat. So, dalawang kapighatian ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ni-review niya man nangyari nung una. Sa panahon ni Noe, ay tubig
pagunaw sa mundo. At sa panahon ni Lot, ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo nang nireview niya ang pangyari, apoy, umulan ng apoy mula sa langit, apoy at asupre, at sinunog silang lahat nang makaalis na si Lot sa Sodoma. Kaya nga, ito ang nabasa po natin sa Biblia, nililipo lahat ang mga taong masama noon pagdating sa araw ng paghuhukom na inapawan ng tubig o baha o ugunaw ang mga tao noon sa mga panahon ni Noe. At kagaya sa panahon ni Lot, nasusunog ang Sodoma at ang Gomora noon, hinatulan ng Panginoon, umulan ng apoy mula sa langit at asupre sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kaya nga hindi ito dapat ipakawalang bahala ng mga tao ang nabasa natin na mga hula na nakasulat sa Biblia. Nangyari na ang paghahatol ng Panginoong Diyos noon sa nabasa po natin nakasulat sa Biblia. At pagdating sa araw ng paghukom, lahat ng mga tao mananagot sa Panginoong Diyos dahil ang buong sanglibutan o buong mundo ay mapailalim sa paghukom o paghatol ng Panginoong Diyos sa buong sanglibutan o sa mga taong nagkasala. Mayroon pa po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Abilino. Opo, kapatid na Makarayo, meron tayong mababasa dito sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 19. Nagsasabi, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi na nangasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Maliwanag po sa binasa po na nakasulat sa Biblia na ang sanglibutan ay mapailalim sa paghatol ng Panginoong Diyos sa araw ng paghuhukom. At ang binasa, ang King James Version, babasahin ko ang salita ng Panginoong Diyos. Ngayon alam natin na ang lahat ng sinabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan, para walang maidahilan ang sinuman na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, lahat ng mga tao ay mananagot sa Panginoong Diyos. Kaya nga dapat natin na paghandaan po. Ay ang tanong, saan po tayo ngayon na mga panahon na to matagpuan ang kaligtasan ng tao? Kung saan po matagpuan ang kaligtasan ng tao, doon ang Ama at ang Anak ay nagkaisa doon sa Espiritu Santo. Kung ang pag-usapan tungkol sa kaligtasan, ibig sabihin ang kaligtasan nandun sa Espiritu Santo. Mabasa, nagkaisa ang Ama at ang Anak sa Biblia, sa Kristohanong katilingban, sa Mateo 6, sa Mateo 6, sa footnote. Nagkaisa sila. Saan sila nagkaisa? Diyan sa Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ay siyang tagapagligtas na ipinadala dito sa buong mundo. Sabi ng ating Panginoon Kristo sa The Passion na translasyon sa John chapter 14 verse 16 to 17. Tagapagligtas ang Espiritu Santo. At dapat ang mga tao ay maglilingkod sa bagong paglilingkod diyan sa Espiritu Santo sa Roma 7:6 sa ang salita ng Panginoong Diyos. Mabasa sa salita ng Diyos na Biblia. Kaya nga dapat ang paglilingkod natin ngayon ang kaligtasan matagpuan sa tagapagligtas na walang iba kundi ang Espiritu Santo, at ang isa na ituturo ng Espiritu Santo walang iba kundi ang mga salita. Doon sa Efeso 6:17 na inihalin tulad ng tabak o espada ang salita ng Panginoong Diyos na ibigay niya para sa kaligtasan ng tao pagdating sa anuman, sa tagutom, sa kamatayan, o sa digma, sa Job 5:20. Kaya nga dapat ang tao makatanggap ng panalangin diyan sa Espiritu Santo sa Judas 1:20, at kung maglilingkod siya sa Espiritu Santo, diyan siya maglilingkod at mangangaral ang tagapaglingkod ng Espiritu Santo sa banal na Espiritu Santo, sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo, sa hula na nakasulat sa Biblia, nakasulat sa 1 Pedro 1:12.
Pero kapatid na Dani, susuriin po natin sa Biblia ang nasa program po natin ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Dani, na tatak ng Espiritu Santo, litra por litra mabasa po natin sa Biblia, kapatid na Dani, para mapatunayan po natin sa nakasulat sa banal na aklat, kapatid na Dani, para mapatunayan po natin diyan sa programa natin ang tatak sa Espiritu Santo. Mayroon po tayong mababasa, kapatid na Makarayo, at ito yung nakasulat dito sa Efeso, sa kanyang kapitulo 4 4 at Versikulo versikulo 30, ito ang nakapahayag na nakasulat sa Biblia. At huwag ninyong paghatiin ang Espiritu Santo sa Diyos, at sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So, mayroong tatak ang Espiritu Santo para sa pagtubos. Kaya nga, mayroong tatak ng Espiritu Santo para sa katubusan ng tao o kaligtasan o katsiyakan ng kaligtasan ng tao pagdating sa araw na paghukom, sang salita ng Diyos sa Efeso 4:30. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sana naunawaan po ninyo at naintindihan po ninyo ang mga katotohanan na pag-aralan natin ngayon. Sana makarating kamo sa paglilingkod ng Espiritu Santo bago pa mangyari ang katapusan sa mundo, ang araw ng paghukom. Madatnan kayo na naglilingkod sa Espiritu Santo para sa kaligtasan sa ating sarili at sa ating buong pamilya. Dito sa paglilingkod sa Espiritu Santo. Wala naman kaming oras, mga kapatid at mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. At ito po si Brother Danilo Nakwa. At ito naman po si Brother Jason Lopez. At ito naman po si Brother Abilino Nabalitan Jr. At ito naman po si Brother Rudy Camos. At ito naman po si Brother John Minard Magalso. At ito naman po si Jimmy Pinaso. At ito naman po si Renato Tumandan. At ito naman po si Brother Jerry Bilacora Amadja. At ito po si kapatid na Romy Camos, at maraming salamat sa iyong lahat. Ang kaligayahan, wala ng kamatayan. Dahil ang